Yes, now, what has this role done for you in terms of your career? As early as now po, this show has already done so much for me. Hindi lang po in terms of exposure, kundi yung lalim ko as an actor, yung creativity ko na-grow from being a mini ave who crosses over from being seen as an enemy to becoming a hero. At naniniwala ako na marami pa pong pintong magbubukas dahil dito na hindi ko pa ever na-imagine sa buong buhay ko. And I can't wait because I know that it's gonna be exciting and humbling. Thank you so much. Ayan, para sa akin naman, as early as now, parang hindi ko ma-explain, pero naniniwala ako na maraming pinto ang magbubukas dahil sa Encantadio Chronicles Sangre at isang malaking karangalan na mapabilang at mapasama ako sa napakalaking proyektong ito. Lubos nagpapasalamat si GMA dahil sa pagluklok nila sa akin dito at sa aking mga co-sangres na kung hindi dahil din sa kanila hindi ko magagampanan ng maayos yung aking gampanin. And naniniwala ako na mas pagbubutihan ko, magsasaliksik, magiging handa para sa mga susunod pang pagkakataon. Maraming salamat. Thank you, Kelvin. Para naman sa akin, ang Encantadia Chronicles Sangre ay napakalaking biyaya na ipinagkaloob sa akin ng Panginoong Diyos. This is a full circle moment for me bilang isang bata na nanonood lamang ng Encantadia noon. And now, to be able to portray the character of Sangre Flamara na punong-puno ng alab ng puso niya, di ba? Ang init, the fearlessness na even ako sometimes as Faith Da Silva, I cannot bring it out, pero dahil suot ko na ang costume ni Flamara, lumalabas lahat ng greatness in me na hindi ko din alam. Yun pala ang magic ng pagiging isang sangre. Kung kaya't maraming salamat po for GMA Network sa pag-consider sa akin dito bilang Sangre Flamara. And katulad ng sinabi ni Dea, yung growth ko, hindi lang siya as an artist. I've proven myself over and over again because of this journey na lahat ng bagay ay posible. Kaya huwag tayong matakot na mangarap, huwag tayong matakot na tumalon. Dahil yung init na nararamdaman natin, kailangan natin siyang ilabas. Maraming salamat po. Thank you, Faith. Ms. Bianca. I guess I will not only speak for myself. I can speak for all of us here. At lalo na po para sa aming apat na mga sangre. Ito pong proyekto na ito, ang Encantadia Chronicles Sangre, has brought us to new heights of our lives. Literal, dinala po kami nito sa ibang mundo na hindi po namin kilala at hindi po kami sanay na karoroonan namin. Pero binigay po sa amin itong proyektong ito. At pinaghirapan po namin ng ilang taon, pinaghandaan, at tinapos po namin ito ng buong puso at buong isip. At handa na po kami ipakita sa inyong lahat yun. At para sa akin, to become Sangretera, para po mabigyan ng tiwala ng maging bagong tagapangalaga ng brilyante ng lupa, wala pong ibang laman ng puso ko, kundi punong-puno po ito ng pagpapasalamat. Ito po, this is a dream that I never dreamt of, but it came true. To be honest, I never thought that I would be part of the world of Encantadia because I was already part of Mulawi versus Rebellion. At kaya nung inanunsyo po sa akin ito, I am thankful and I am grateful for the trust. And I am excited for the doors that will open, not just for myself, but for everyone in front of the camera and off of the camera, na mabubuksan po nitong Encantadia para sa aming lahat. Avisala Ashma. Thank you so much, Ms. Bea. Thank you so much. Is for Ms. Rian Ramos. Ms. Rian, is your question. What's your favorite part about playing a villain this time? How fun was it? And for you, justifiable naman ba yung actions ni Medena? I had the best time being a villain. I really do believe that the bad guys have more fun.
But also, it was such a challenge because I believe that all people are intrinsically good and that no one is born to do bad things. It comes from a place of pain, of trauma, and for me to understand my character was my biggest challenge. Justifiable ba yung ginawa ni Mitena? I don't think that our situations will ever justify our actions. It's always still a choice of what you choose to do and how you react to what happens to you. You can't say that I did this because this happened to me. So yeah, it's still a personal choice. Thank you, Miss Rian. Thank you. Up next, these questions are for the 2016 Sangres. First question. May different feeling o experience ba ang pagiging sangre for the first time noon versus now na nagbabalik kayo? Abisala from the 2016 Sangres. Magaling Gabi, Abisala. May crossover. Okay, to answer your question, from 2016 and now 2025, fast forward 9 years later, I can say that there were changes and meron din namang nanatili, di ba? First, as you can see, our costumes are different. Age-wise, I was 17 when we shot Encantadia last 2016. Now I'm 26. I'm turning 27 this year. And nag-iba na rin yung buhay namin lahat. Pero ang nanatili is the bond, the sisterhood, and the relationship that we all four have. And that is very priceless and that is irreplaceable. No one can ever replace that kind of bond. Sabi ko nga, we have such a low-maintenance friendship, kaming apat, with Kylie. Kahit na matagal kaming di nakikita, kung magkita kami, parang walang nagbago. And that's something that you cannot just get in this industry. And that's what Encantadia brought to us. Abisala Eshma. Thank you, Miss Bianca. Gabi mo. Next question. Ito, mahirap to. Advice to the new Sangres in terms of what you wish you had done when you played the role. Siguro masasabi ko, alam naman po ng nakararami na dito po ako nagsimula. Dito po nila ako nakilala bilang si Danaya at bilang si Sanya Lopez. Ito po ang Encantadia. Sa ngayon po, ang masasabi ko, wala po akong pinagsisihan nung ginawa ko yung Encantadia. Wala rin akong na-miss na gawin ng Encantadia ko. Dahil itinodo ko po doon. Gutom ako. Gutom akong maging successful. Gutom akong mag-inspire ng ibang tao. At literal na gutom. At gutom rin po talaga kami. Pero totoo po yun, sinabi ni Gabby kanina na yung bond namin, walang makakapagbago noon. Hanggang ngayon, ganun pa rin yung samahan namin. At ang may advice ko lang, yes na itodo nyo na, tapos na ang ating sangre. Ito na, ipapalabas na natin ito. Ang ma-advise ko lang sa inyo, galingan nyo pa. At lahat ng mga aral na natutunan ninyo, lahat ng pagsasama ninyo bilang co-actor at pagiging magkakaibigan, dalhin nyo yan hanggang sa pagtanda. At sabi nga rin, may nagsabi rin sa atin, once a sangre, always a sangre. Keep inspiring people. Yun lang masasabi ko. Thank you, Miss Khalif. Next question for Miss Liza. Sanya po. Abisala Eshma. Pashnea. Pashnea. For Miss Liza, what message do you have for long-time Encantadics and new viewers discovering the world of Encantadia for the first time? Ako ngayon pala, nakikita ko yung mga Encantadics na nandito sa harapan namin. Tuwang-tuwa po ako at maraming salamat sa pabibigay nyo ng chance sa amin ng 2016. Maraming salamat sa pagtanggap nyo. At sa mga bagong henerasyon ng mga Encantadics, nasan kayo? Nasaan kayo? Nasa likod, ayan. Ang mga susuporta sa mga bagong henerasyon ng sangre. Umpisa pa lang to ng kung anong tatanggapin nyo. Hindi pa natatapos ang kwento ng Encantadia.
At sana magpatuloy ito hanggang sa mga susunod na taon dahil ang Encantadia ay parte ng Filipino culture at maraming aral tayong makukuha dito. Yung values ng Encantadia ay sana po ay ipagpatuloy po natin. So maraming salamat at sana suportahan niyo itong Encantadia Chronicles Sangre gaya ng pagsuporta niyo sa mga nakaraang Encantadia. Thank you. Miss Lala Eshma Ecoredim. Thank you, Miss Liza, Miss Gabby, and Miss Sanya. And going back to our new Sangres. This first question is for Angel and Kelvin. As a Sangre, what values do you want to communicate to audiences? Sa akin siguro, that strength doesn't always roar. Sometimes it's quiet, or sometimes it doubts, or sometimes it forgives. It's choosing to stand in the storm without losing yourself. And nakikita ko talaga si Dea na gano'n, yung strength na nasa loob. Ayun, yun yung gusto kong iwan na values sa mga mananood. Ayun, gusto ko namang maiwang values sa manonood, sa mga bagong henerasyon, yung mga bagay na makakasalamuha natin na hindi pwedeng parati lang maganda. Kailangan na-expect din natin yung negative na may encounter natin dahil yun yung magdadala sa atin sa kabutihan. Sa pagkatuto natin, sa mga kasalanan, sa mga pagkakamali natin, doon tayo natututong lumaban ng patas. Na maging matapang, maging better na person. Yun lang po. Thank you. This next question is for Miss Bianca and Miss Faith. The question is, kumusta ang trainings at kailan nyo nararamdaman na kayo na ang bagong headliners ng Encantadia? Sa totoo lang po, napakalaking obligasyon bilang maging isang Sangre. At sa totoo lang, yung nakatulong talaga sa akin para hindi ramdamin ng todo-todo yung pressure ay ang mga basbas ng ating mga OG Sangre. Si Ate Liza talaga yung kinausap ko dahil I really let her know na coming into the show, I was really pressured because nga napakalaking obligasyon dahil ang hirap sundan ng Ada Pirena. Tama po ba ako? At ng mga naunang Pirena. Ngunit si Sangre Flamara, anak siya ni Pirena at ni Azulan. So, ibang tapang ito, ibang apoy ito. And for the preparation, within the cast and crew, meron po silang pinrovide sa amin. But kami sa sarili namin, personally, nag-train din po kami bilang iba't ibang mga armas ang hawak namin. Ako po, sword training. Si Dea naman ay sa bow and arrow at kung ano-ano pa po. At sa totoo lang, naging mas madali or bearable itong work na to dahil sa apat na mga Sangre. Dahil po sa mga kasama ko dito. There's no competition sa aming apat po at kaming lahat ay naniniwala kami na magsha-shine kami sa kanya-kanya po naming element. Yun lang, maraming salamat po. Ang trainings po na ginawa namin para sa project na ito ay hindi rin biro. We cannot emphasize more that it was 2 years of our lives creating this show. And time before that even, to start training when the project was announced to us. To train for this means sacrificing not just everything around us, but ourselves. We sacrificed the things that we wanted to do. We sacrificed the time with our loved ones. We sacrificed dreams that we put on hold. Dahil gusto namin ibigay lahat ng atensyon, ng oras at pagod namin sa proyekto na ito. Because ayaw po namin mapahiya sa Encantadix na nag-aabang sa isang napakalaking mundo ng Encantadia. Tuwing kailan po namin nararamdaman na kami po ang mga bagong tagapangalaga ng kliyente. Para sa akin, sa tuwing magkakasama kami apat. Sa tuwing ganito na magkakatabi kami at humaharap po sa inyong lahat. Ito po yung pinaka-powerful na pakiramdam na meron kami. Meron man kaming mga tagi-isang brilyante at elemento.
Pero pinakamalakas kami kapag kompleto po kami. Thank you, Miss Bianca. Next questions. Next questions are for Miss Mikey Quintos and Miss Cheska Lee. First question for Mikey. Anong feeling na after 8 years ay nakabalik kayo sa mundo ng Encantadia? Siyempre sobrang saya. Nakakapagbagong selfies ako. Dati, wala pang 0.5 sa camera. Ngayon, meron na. So, ang lawak na nung nasasagap ng cellphone ko, di ba? So, yun yung na-miss ko. Pero, bukod doon, bago yung costume. So, excited ako doon. Sana abangan ng mga Encantadix natin ng mga bagong pakulo ni Lira. Mapapatawa pa rin siya. Yun bago. And excited po ako na makita niyo yung storya ng apat na to. Nakita ko sa set. Paano sila magtrabaho. Grabe nga. Alam mo ba, eto, share ko lang. After mag-take, bubulungan ba yung mga yan? Okay ba? Talagang binabantayan nila yung trabaho ng isa't isa. At feeling ko yun din yung magic ng Encantadia. Na going into a fantasy world together, parang makes us all feel like we're part of something bigger than all of us. And yun yung, I'm sure, nafe-feel nyo every time naka-costume kayo. So, sana po supportahan niyo ang Sangre. Thank you. Thank you, Mikey. Next question is for Miss Cheska. Without spoiling anything, ano yung pinakamatinding eksena o memorable na nagawa mo para sa serie nito? May disclaimer without spoiling. Paano ko ikukwento? I think for me, ang dami kasing meaningful na eksena dito. Sorry, asenti ako kasi for the old Encantadix, pangatlong Enka ko na po to. So it's really a big thing for me. But I think my most memorable scenes would be the Great War. Kasi iba talaga, guys. Abangan nyo yun. Sobrang ganda. And my confrontations with Mitena, Dibri, and Ramos na napakagaling na artista. Thank you so much for all that support. Yun lang po. Thank you. Thank you, Ms. Cheska. Next questions are for the creatives. First question is for Direk Rico. Direk, here's our question po. Ano yung mga new innovations sa post-production and visual effects ng Encantadia Chronicles? Kasi parang nagkaroon kami ng mini, what do you call it, mini documentary na pwede na lang balikan na lang doon. Pero gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga taong nandito kasi involved. Kasi yung dedication nila sobra. Umaga ang call time nila. Yung kanilang mga rehearsal kahit the day before, nandun sila. Gusto ko magpasalamat each and every one of you. Sa post, GMA Post, wala pang tulog yan hanggang kagabi. Maraming salamat. Maraming salamat sa team, sa costume, lahat. Yun lang, gusto ko magpasalamat sa lahat. Pero regarding balancing the drama and the action scenes, I'm lucky enough na binigyan kami ng GMA ng time to execute the battle scenes. Yun yung pinakamahirap namin ginagawa. So, binigyan kami ng time to do it. So, we were able to execute it na happy kami, I believe. And yun, kailangan, like Ma'am Cheska said, abangan yung Great War. So, it'll be entertaining. But, thank you. Thank you, Direk Enzo. Up next. Next question is for Miss Suzette and Miss Onay Sales. Here's the question po. This isn't a retelling anymore. Gaano kalaki ang in-expand ng mundo ng Encantadia? Sobra. Kasi nagdagdag tayo ng book. So, ang takbo natin, nasa book 4 na tayo. And then, pinalawak natin yung mundo. Kasi kung notice nyo dun sa map, sobrang laki niya. Hindi pa natin sinasabi yung iba pang mundo. Pero ito, nagkaroon tayo ng isa pang kontinente, yung Minyave nga. At from there, pero kadugtong siya ng Encantadia kasi si Mitena, isang taga-Encantadia talaga yung origin niya. Ang ibig sabihin ng pangalan niyang Mitena ay sumpa
no? Yun ang meaning niya. So, ang laki-laki ng kwentong to, may binalikan tayo sa past para maidugtong natin sa kwento ng kasalukuyan. Kasi syempre, yun yung mga na-establish natin eh. Halika, Onay, ikaw naman. Thank you, Miss Suzette, Miss Onay. Bukod po dun sa, syempre malaki nga yung world na nadagdag sa external, pati yung internal, kasi nga meron tayong bagong 4 na sangre. So, kada character, bagong kwento, bagong journey. Ayun. Thank you, Miss Onay. Thank you, Miss Suzette. Thank you for our creatives. Next questions are for Luis and John. This is your question, Luis. Any reaction nung nalaman mong magiging part ka ng legendary series na ito? My first reaction, syempre nagulat ako, and growing up, I saw Encantadia and I love playing video games. And when I stepped into my costume the first time, stepped on set, I felt like I was in a video game and I was all in right there from that moment. I made sure I will commit to the very best of my capabilities. So physical form, acting, fight scenes, I prepared everything to the dot because I know Encantadix deserve more from me because this is a global brand for the Filipino culture, and for that I'm very proud. Thank you. Thank you, Luis. John? Same question. Any reaction nung nalaman mong magiging part ka ng legendary series na ito? Ayun, unang-una, magandang araw po sa inyong lahat, sa mga Encantadix, at sa mga friends mo namin from the press, at sa mga boss mo namin na nandito po ngayon. First reaction, syempre, gaya ng mga sinabi ng mga kasama ko dito, sino pa naman ang hindi matutuwa at magiging thankful and grateful na papasama sa napakagandang programa na ito. Kaya ako po ay totoong natutuwa dahil binigyan po ako muli ng GMA Network ng isang napakagandang pagkakataon para makasama po dito sa programa ito. And gusto ko pong batiin lahat ng Sangres. Congratulations sa inyong lahat. Nakakatuwa kung proud sila. Sino ba ako para hindi maging proud dito sa programa ito. Congratulations sa mga, syempre, sa mga crew, sa mga staff na nagpagod, sa mga directors namin. Maraming salamat sa inyo, sa creatives. Thank you very much. Pasensya na kayo, nagiging emotional ako. Biro lang po. Ayun, salamat po ng maraming sa lahat. May enjoy niyo po itong programa ito. Thank you, John. Next questions are for Gab and Kiel Gueco and Vince Maristella. Gab and Kiel, saan kayo pinaka nag-e-enjoy at pinaka nahihirapan sa pagganap sa isang fantaserye? Thank you po. Una sa lahat, maraming salamat po sa lahat ng nandito ngayon. Salamat sa pagbigay ng oras sa amin. Pinaka nag-enjoy. Actually, every time we go to taping, we really enjoy. Kasi lagi namin pinapasaya yung mga bagay-bagay kahit na pagod na kami, ubos na yung energy namin. From the prod, directors, to our co-artists. Talagang masaya kami lagi. And I just wanna thank Sir Gabby Eigenman lang kasi on and off the set po talagang nagpapatawa siya kahit napagod na rin siya, kahit ubos na yung energy niya. And sa simpleng bagay na yun, nakaka-uplift siya ng mood. Parang eventually lahat na rin kami na nagiging masaya, natatawa. So moments like that talagang ine-enjoy namin. Yung nakaka-challenge naman or yung mahirap, siguro yung first taping days namin, yung wika ng Encantadia, yung Enchan words, dun talaga kami pinaka nahirapan ni Gab. Kasi hindi siya bago siya sa amin, and dito sa mundo ng Encantadia, bawal mong gamitin yung Gen Z words eh. So parang, dun po kami sanay. So one time, may scene kami, nag-cut si Derek kasi napasabi ako ng, ay sorry. So we had to retake the scene from the top. Sabi kasi ni Derek, mas magandang pulido. So yun yung pinaka naging challenge for us. But then eventually, we got the hang of it. So naging okay na. Yes, hello po.
Una, gusto ko lang din ibigay yung praise and glory kay Lord kasi wala ako dito ngayon kung hindi dahil sa Kanya. So thank God talaga napabilang ako sa isang napakalaking programa ng GMA. Dagdag ko lang, yes, dun sa nahirapan sa wika kasi mahirap umadlib eh. Di ba kami dito yung loko-loko, mga nagpapatawa, pero pag adlib ako, parang iisipin ko, pwede ba yun? Bawal ba to? So, sa masaya naman sa na-enjoy namin, pagka magkaka-eksena kaming lahat. Kasi, dun ko na feel na parang yung genuine connection, kahit mahirap o mabigat yung scene, hindi pa rin mahirap gawin. Nagagawa pa rin namin ng tama at maganda dahil magkakasama kami. So, naguhugutan kami ng lakas sa isa't isa. So, yun yung pinaka-enjoy ko dito. Abisala, Eshma. Thank you. Vince? Hello po. Unang-una po gusto ko pong pasalamat na naging parte po ako sa proyektong ito. Sobrang blessed po para sa akin na makasama po yung mga artista na may experience na sobrang dami ko pong natutunan. For me, sobrang ganda lang din po ng bond namin sa isa't isa. At para sa akin siguro po stretch po talaga ako sa pagdating sa drama. Yun po talaga yung masasabi ko. Grabe po yung growth ko at sobrang proud din po talaga ako sa sarili ko at napakita ako dito sa proyekto nito. Thank you, Vince. Next questions are for Miss Madeline Reynes and Mr. Boboy Garovilla. Your question. Ano po ang papel ng mga karakter ninyo sa buhay ni Tera? Ang pwede niyong ma-share sa mga kapuso natin ngayong hapon. Tumayo talaga. Parang kailangan kami tumayo eh. Anyway, ang papel namin ako yung lolo ni Tera. Si Mona naman ang nanay ni Tera. Ang panggap na nanay. No? Kasi adopted, di ba? Yes, opo, kami ang tagapangalaga naman ni Tera sa lupa. Habang na-excite, hindi ko pa yung sabihin niya. Pero habang nasa lupa si Tera, kami nag-aalaga sa kanya at lahat ng matututunan niya sa lupa na pagkakitan, lahat ng pag-uugali, dadalhin niya kahit saan siya. Kasi yun ang aming papel talaga. Kasi yung lahat ng kabaitan at kasamaan sa mundo, nanggagaling sa lupa mo na, kahit na ilaban mo sa ibang Encantadia, pareho pa rin yung pinaglalaban mo. So yun ang asang naipasa namin kay Tera. Yun, exciting yung trabaho namin doon. Gusto ko sana maging sangre, pero sabi ni B, hindi rin pwede. Yun ang nirereklamo niya sa akin kanina pa. Sabi niya, gusto ko mag-costume ng gano'n. Anyway, dagdag ko lang, no? Encantadix, maraming salamat sa inyong lahat. Alam niyo ba na nanonood kami ngayon? Bakit ang gagaling ng mga batang to? Ha? Bakit ang gagaling? Totoo! Nakakamanghang panoorin. Ang gagaling ninyo. Ang husay ng mga batang ito. Congratulations, Team Sangre. Congratulations po sa lahat, sa hard work ninyo. Hindi lang sa mga tao on, pero off-cam din. Salamat po. Ang ganda-ganda ng palabas natin. Thank you po, Ms. Madeline and Mr. Boboy. Next question is for Mr. Gabby Eigenman. Si Gabby, ito po yung tanong natin. Ano yung mga remarkable na fight scenes na hindi nyo makakalimutan nung ginawa po ninyo ito? Parang nakalimutan ko. Actually, pinaka-memorable is yung away namin off-cam. Lahat kami dito nag-aaway. No, we love each other. Hindi ko siya pwedeng banggitin, pero ang pinaka-memorable sa akin, marami. Pero meron isa talaga na hindi ko makakalimutan. You know, when you're working, lalo na pag gagawa ka ng fight scenes, accidents happen. Accidents happen. At ito, sure to, accidente talaga to. Walang personalan. Pero napunta ako sa ER. Abangan nyo na lang yung kung sino yung kalaban ko doon. Pero, like, you're asking me kung memorable, yes. Memorable yun. Buti nga naalala ko pa eh. Pakita ko sa inyo yung sugat. Mamaya. Direct zoom in. Hindi, pero sa totoo lang, mas memorable ang fight scenes, not just for me, but for sa mga sangre, watching them, memorable talaga.
pag napapanood ko sila. Very memorable. Thank you, Sir. Get well soon po. Next question. Wala akong sakit. Okay ako. Next question is for Miss Bianca Umali. Miss Bianca, what message do you hope this version of Sangre conveys to its audience, especially to long-time fans of Encantadia? Sa palagay ko po ang mensahe na gusto kong maiparating ng Encantadia Chronicles Sangre sa Encantadix at sa lahat pa po ng ibang mga manonood ngayon is that Encantadia is a representation of whatever we want to be. Encantadia is a world open to anyone who is dreaming, who is going through something, or simply just existing. Sa Encantadia, merong 4 na elemento na iba't iba ang personalities that anyone can resonate with whoever. At sa Encantadia, it is not defined by any gender. You can be anyone and anything you want to be. Sa Encantadia, nasa ibang mundo ka. Sa kabila ng lungkot na pinagdadaanan natin lahat dito sa mundo natin, maaari kang pumunta sa Encantadia at doon magsasaya ka at makakasama mo ang iba't ibang mga kusneya, iba't ibang mga nilalang at iba't ibang mga warka. Encantadia is for everyone. Ang Encantadia po ay nasa puso natin lahat. At ito po ay para sa atin at ginawa namin para sa inyo. Abby Salas. Abby Salas, Miss Bianca. And may I invite everyone to please stand up? This is the Chronicles Sangre, and start with Miss Glyza De Castro. Muli, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob nyo sa amin. Maraming salamat din sa naging parte ng Encantadia ng mga nakaraang taon. Masaya po kami na makita namin kayo ulit. At sa mga bagong tagapangalaga, sobrang proud ako sa inyo. Sobrang proud ako sa inyo. Nakakatuwang makita na nag-mature kayo, na nag-grow kayo. Ang dami ko po kasing eksena na kasama sila, kaya nakakatuwa na finally ay nakita nyo na sila at makikita nyo na po yung pinaghirapan ng lahat. Maraming salamat po sa team ng Encantadia, sa Sangre ngayon na ginabayan nyo po kami. Salamat sa pasensya nyo sa amin. Salamat sa tiwala nyo sa amin hanggang ngayon. Maraming salamat po. Sa lahat ng bumubuo ng Encantadia, maraming salamat sa pagkakataon na binibigay nyo po sa amin. Mula noon hanggang ngayon, mabuhay po ang Encantadia. Thank you so much, Miss Glyza. Next, Miss Sally Lopez. Pero yun, napaka-umiyak. Eto po, ulitin ko po, maraming salamat po. Maraming salamat dahil, ayun tuloy. Maraming salamat po kasi kung hindi dahil sa Encantadia, baka wala po ako dito. Pero yan na kasi pa siya. Maraming salamat po sa lahat ng bumuo ng Encantadia, sa lahat po ng mga magaganda ninyong naisulat, sa kwentong naibigay natin sa mga manonood, sa saya, sa inspirasyon na binigay natin sa kanila. Nandito lamang po kami para gampanan yun, pero kayo po talaga yun. Maraming salamat po sa inyo, sa ating mga boses, sa lahat ng bumuo ng Encantadia mula umpisa hanggang ngayon. At ngayon sa inyong mga sangre, mga bagong sangre, dahil nasa inyo na ang mga brilyante, kayo naman magpatuloy na magbigay ng inspirasyon sa mga kabataan at sa iba pang mga kababayan natin dito. Yun lang ang masasabi ko, Ivo Live Encantadia! Abisalas. Abisalas, Miss Sally. Up next, we have Miss Riel Ramos. Sorry, I'm not gonna cry. Thank you so much to GMA, to our creators, to our directors,
thank you so much to all of the bosses and also everyone here on stage with me. Thank you for this once-in-a-lifetime opportunity to be a part of this show and in this way. Magpa-plug ba? Nag-message. Hindi. I just wanted to express talaga my sincere gratitude and thankfulness for this opportunity. And gusto ko lang sabihin sa lahat na ipagtanggol nyo na ang inyong mga mundo dahil parating na ang lamig. Thank you so much, Ms. Ian. Up next, we have Kelvin Miranda. Ayun, syempre, unang-una po, maraming salamat po sa GMA. Ulitin ko po sa pagkakaluklok niyo po sa akin dito sa kinaroroonan ko ngayon, kinalalagyan ko ngayon. At ito pong sangre na to ay mamarka po sa puso ko mula ngayon hanggang katapusan. Dadalhin ko siya sa labas ng mundo. Ipagpapatuloy ko ang aking misyon na mag-inspire ng marami pang tao. And gusto ko lang din magpasalamat sa mga naunang sangre na kung hindi dahil sa inyo, hindi kami matututo, hindi kami magiging matapang para gampanan ang aming mga gampanin na kailangan namin. Ayun, napakarami kong natutunan sa show na to, hindi lang sa loob, sa paggawa, ganoon na din sa personal kong buhay na nagpapatibay sa akin. Kaya maraming salamat po at June 16 na po sa amin. Kaya abangan niyo po, napakarami pong kwento na handog sa inyo ng sangre. Maraming salamat po. At salamat po sa oras ninyo ngayong araw. Unang-una po sa lahat, of course, gusto ko pong magpasalamat sa napakalaking tiwala ninyo sa akin. Nagampanan yung character ni Dea more than I believe in myself. And until now, sobrang surreal pa rin sa akin. Hindi pa rin ako makapaniwala na andito ako, na pinapangarap ko lang ito. Actually, hindi ko nga ever naisip na magiging tagapangalaga ako ng brilyante. Na kahit anong brilyante. Naglalaro lang ako nung bata ako bilang amihan. At ngayon nandito na ako. Sobrang natupad yung childhood dream ko. And thank you so much po. Hindi ko ma-express sa words kung gaano po ako nagpapasalamat sa mga writers po natin, sa mga bosses, at sa lahat po ng bumubuo ng Encantadia. Alam ko na hindi po naging madali. Sobrang dami pong sakripisyo, disiplina, lahat po ginawa namin para po mapaganda itong show. At salamat din sa mga sangre na tumulong din sa amin. Maraming salamat. At sa lahat ng bumubuo ng Encantadia, sobrang nagpapasalamat po ako mula sa puso ko. At nagpa-plug din po ako, June 16 na po, ang Encantadia Chronicles Sangre. Thank you so much po. Thank you. Thank you, Angel. Next, we have Faith De Silva. Avisala Eshma sa lahat po ng nagpunta dito, nagbigay po ng oras sa amin para sumuporta sa buong Encantadia. Maraming salamat po sa lahat ng mga staff and crew natin na kasama namin sa buong journey na to na hindi naging madali. Ngunit everything is so fulfilling because alam nating lahat na yung passion na ibinigay natin, yung motivation, yung determination, inilaban talaga natin to in and outside of the camera at alam nating lahat yan. At syempre, andito ako, yung purpose ng Apoy ay hindi lang kung hindi magalit, kung hindi maging passionate, but also to bring warmth and comfort sa mga bahay natin, di ba? At sa mga manonood po, andito po ang Encantadia Chronicles para maghatid ng pag-asa sa ating lahat na sa lahat ng delubyo na pinagdadaanan ng mundo natin, basta ang mindset mo at ang puso mo ay totoo, lahat ay posible. Maraming salamat po sa inyong lahat at gusto ko lang din magpasalamat sa apat sa inyong mga sangre. Dea, Tera at Adamus, maraming salamat dahil kasama ko kayo sa journey na to. At naging malakas ako at matatag at mahusay nang dahil sa tulong ninyong tatlo. Maraming salamat sa aking Ada Perena sa pagbasbas mo at sa pagbibigay mo sa akin ng lakas.
at kay Denaya. Maraming salamat sa inyong lahat. Andito na po ang Encantadia Chronicles, ang bagong henerasyon ng mga Encantadia Sangre. Thank you, Faith. And for the finale, a message from Miss Bianca Umali. Abisalo po sa lahat po ng mga nabubuhay na nilalang dito mula po sa mundo ng mga tao at sa mundo ng Encantadia. We cannot emphasize more how much of a journey it was to create this project. This was 2 years of our lives. At hindi po biro yun. 2 taon po yun na ito po ang priority ng mga buhay namin. 2 taon po yun na ibinuhos namin ang lahat ng paghahanda namin, ng oras namin, just to make everyone proud. Finally, nandito na po kami sa harap ninyo. Nakatayo at naninindigan that we will not disappoint you. Nagawa po namin ang Encantadia Chronicles Sangre, na ang Encantadix po ang nasa puso at nasa isip namin lahat. I know we have been saying that as actors, this is opening so much doors for us. At nagpapasalamat kami na nandito kami. Pero hindi lamang po ito para sa amin. We dedicate all the hard work to the people off camera. Sa mga boss po ng GMA, maraming salamat po sa inyo. To our PM, Miss Camille, maraming salamat po. To our EPs, Miss Winnie, Miss B, maraming salamat po. Sa lahat po ng aming mga PA, down to our utility, our catering, our portalet boys, ang aming mga ilaw, engineering, cameramen, and of course, our directors, Direk Enzo at Direk Rico. And to our 5 directors as well. Abisala Eshma po sa inyong lahat. At para po sa Encantadix, sa wakas, magbubukas na po muli ang mundo ng Encantadia at para sa inyo po ito. Sa June 16 na po, Encantadia Chronicles Sangre. Esta secto! A round of applause please for our powerhouse cast.